sa lahat, siyempre, ng mga subscribers ko, followers at mga viewers. Saan man po kayo sulok ng mundo naroroon, ay akin pong pinapaabot ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat na sana manawari ay malayo kayo sa anumang uri ng kapahamakan at lalong higit mailayo kayo at huwag kayong mabudol ng mga politikong mga kawatan. Kaya naman ang aking pinapaabot sa ating mga politikong mga kawatan, magkamatay na lang kayong lahat. Lalo na dyan sa mga ngiwi. Ayan, at huwag po kayong aalis kasi napakalaki pong balita ito. Na kung saan po ay ating pong ipinapakita rito, kahapon lamang po at isang araw, mayroon po tayong tinusok sa dibdib na kung saan ay para magkaroon siya ng atake sa puso. At ngayon nga po ay parang mukhang natupad dahil mayroon pong inatake at na-stroke. Ayan. Pero bago po yan, sabi ko nga po sa inyo, huwag kayong aalis kasi nga po ay sa darating na linggo ay magrarapol po ulit ako ng pambili ninyo ng bitsin doon po sa mananalo. At kaya nga po ay bilis-bilisan ninyo yung pag-subscribe para ma-reach na natin yung 100k subscribers para masimulan na po natin yung ating raffle draw na ang prize po ay kalahating milyon. So yun po yan. At maraming salamat po doon sa mga naidagdag na subscribers natin ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain nawa kayo at swertihin sa buhay. Ayan. Bago po ako pupunta, bago po natin tatalakayin yung nakahindik-hindik na pangyayari ngayong araw na ito, ay gusto ko lang pong sabihin sa inyo na matagal ko nang hinahanap yung manghihilot na nagpaanak sa akin. Dahil mamaya po at ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit matagal ko nang hinahanap yung manghihilot na kumadrona na nagpaanak sa akin. Sandali lamang po. Kaya ko po hinahanap na matagal na yung kumadrona na nagpaanak sa akin kasi nga po either ididimanda ko o tutudasin ko. Bakit Mr. Birana, ano bang kadahilanan bakit mo tutudasin o di kaya didimanda mo? Kasi nga po itong ginawa niya sa akin. Hindi po matatawaran itong ginawa niya sa akin. Kasi ang sabi ng nanay ko, nung ako raw ay pinapanganak, kasi hindi raw ako basta-basta makalabas. Ngayon, dahil nahirapan yung kumadrona na nagpanak sa akin, ay isinuot daw nung kumadrona yung kanyang daliri at inilagay daw niya sa bunganga ko yung daliri niya tapos hinatak daw niya. Kaya yun po ang nangyari. Ganito na ang itsura ko. Imaginin mo naman, isusuot yung daliri dito. Tapos hahatakin. Ay di ano ang nangyayari? Ay di nga mangingiwi talaga ako. Kaya ito habang buhay ko ng habang buhay ko ng kakargahin ang kahihiyang ito. Pero noong aking nakita na mayroon pala akong kagaya po nito si Congressman Ngiwi, ay hindi na po ako nahiya. Kasi hindi lamang po pala ako nag-iisang ngiwi. Dalawa po pala kami. Ayan. So ngayon, hindi naman kaya yung nagpaanak sa akin at saka yung nagpaanak dito kay Congressman ay hindi kaya iisa? Nako, delikado.
Kung iisa lang ito, nananawagan ako sa mga nanay na baka yung kumadrona na nagpanak sa amin, dalawa ni Congressman, ay baka sila rin ang kukunin yung kumadrona. Ang mangyayari, marami na kaming ipanganganak ng ngiwi. Pero ako, makukulit itong mga kan ko. Actually, makukulit itong mga viewers ko eh. Dahil ang sinasabi ng viewers ko, Sir, sinirpa ko kahit ngiwi. Mukhang kaya kuhang-kuha mo, magkaparehas ka kayo ng ngiwi. Magkaparehas din kayo ng buhok. Kaya lang, ay mukhang hindi mo siya nagaya kasi ikaw wala kang salamin. Sabi ko, makukulit itong mga kon ko eh. Itong mga viewers ko eh. Sa halip na hindi ko na sana itapik ito, ay kaya lang, gusto ko lang itapik dahil nga, para mapagbigyan ko itong mga makukulit ko mga viewers. Ang sabi nga, Mr. Birana, talo ka ni Congressman. Kasi nakasalamin siya, ikaw walang salamin. Kaya ang ginawa ko, tumawag agad ako sa Acevedo Optical. Sabi ko ngayon din, magpa-deliver kayo sa akin ng salamin. Kaya ito, ternong-terno na kami ni Niwi. Ayan, meron na rin ako salamin. Ayan. So, hindi na po na po muna pagtatagalin kasi nakakahilo. Kasi reading glasses lang po ito. Kaya, pinakita ko lang dito sa mga makukulit ko mga viewers, pati ba naman yung salamin, napansin pa na wala daw akong salamin. Kaya makukulit talaga itong mga viewers ko eh. So, ayan. At ganyan na nangyari. At, ano pa ba? Saan ba ba? Ay, hindi. Dito pala. Ayan. Ay, hindi. Dito pala. Nakahilig yan. Ayan. Ulitin natin. Suot ko. Ayan. Siguro naman dito sa mga subscriber ko makukulit at mga viewers ko makukulit. Ayan na. Pareho na kami ng salamin. Mas maganda pa itong salamin ko kaysa sa kanya. Yung salamin niya, may kulay. Kaya lang, mas matindi yung kanyang pagka-ngiwi. Ayan. Nananawagan ako, inuulit yung panawagan sa inyo. Sa lahat ng mga magulang, pakaingat kayo. Huwag na huwag ninyong kukunin kumadrona. Yung kumadronang nagpanak sa amin, kasi lahat ng kanyang pinapanak ay magkakangiwi. Kasi nga, ang style niya, suot niya yung daliri niya dito sa bibig, hihilahin niyang ganyan. Mapipilitan niya naman ang resulta, ngiwi. Ayan. So, ayan, napagbigyan ko na yung mga viewers ko makukulit. At wala daw salamin, kaya pinakitaan ko ng salamin. At tanggalin na muna natin si ngiwi, ano? At nakaka-distract yung pagkangiwi. Ayan. So, yun po. Ngayon, mga kaibigan. Doon na po tayo ngayon pupunta sa, di ba? Sinabi ko kahapon, ayan, tutusokin natin dito sa parting puso para magkaroon ng stroke. Or, yan. Nandiyan, nakabaon. Ibaon pa natin to. Yan. At sinabi rin natin na baka bukas makalawa lang may maibabalita. Ay, ito na nga. May maibabalita. Pero hindi ako magsasalita. Alam niyo naman ako, ayaw kong mag-self-serving. Ayaw kong magbuhat ng sarili kong bangko. Alam niyo yan. So ngayon, ibang tao or ibang vlogger ang magbabalita sa inyo. At mamaya-maya, alaman po yan, ipi-play natin. Ano? Na ito raw si Kwan, ito raw si
tambalos-los, napaka sapin-sapin ang karma ang inaabot nito. Noong isang araw, kahapon lang, binalita natin, yung paglubo at pagsabog ng kanyang bayag. Ngayon naman, hindi na nga sumabog yung bayag kasi nga wala na siyang bayag, tinanggal na yung buong bayag niya, pero may sumisibol, mabilisan yung sibol kasi nga, hindi ko pa tinatanggal dito. Once na hindi ko pa tinanggal yan, kahit operahin ang operahin yan, mananatili yan, tubo ng tubo yung bayag niyan hanggang sa lalaki, sasabog ulit yan. Ngayon, dahil sa naoperahan na, ay ngayon naman ay na heat stroke. Ano bang ang cause ng heat stroke? Marami po yan. Either yung nabilad ka sa init or masyado kang tensyonado, heat stroke po yan. At ang heat stroke po yan sa puso yan. So, ibig sabihin, nandito na po yung tusok niyan. Okay? Ayan. Pero sabi ko nga po, hindi ako magbabalita. Ipaparinig ko lang po muna sa inyo, ipapanood ko sa inyo. Yan po ay kabi-kabila na. Kabi-kabila na pong lumabas yan sa social media, sa lahat po yan ng mga vlogger ay lumabas na po yan. At ngayon po, para sa ganun ay mabigyan lang ng diin yung aking pagsasabi, ay ito po ipapanood ko po sa inyo. At para po ay masuportahan yung aking sinasabi. Ayan. Sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like, at notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan, live po tayo mga kaibigan. Tayo this Friday. Kumusta na po kayo guys? Nako, ano ba talagang nangyari ngayon? Bakit po nagkaganon? Bakit po? Ano pong nangyari? Ito po, ulitin ko sa inyo ulitin ko po sa inyo guys. Tayo po'y nagtatanong. Okay? Yeah. Nagtatanong po tayo dahil ganon din yung mga iba nating mga political analysts, no? Yung mga ibang mga vlogger, nagtatanong din sila, anong nangyari kay speaker? Yan. Ganon din tayo, nagtatanong din tayo. Kasi lahat naman tayo guys, meron po tayong karapatan magtanong. Bakit po? Dahil po, hinalal sila Di ba? Mga opisyal sila ng bayan hindi pwedeng tago kayo ng tago. Katulad nung nangyari sa Gidanlaka, tago ng tago. Tapos maya-maya, nauhuli din ng mga tao na isinugod ka pala sa hospital. Di ba? Sana po, no? Sana naman, mag-explain naman sila. Ngayon, katulad ng manifesto, ganun din, nahuli din sila. Murag na dutla na sa barang. Grabe yan ninyo Grabe naman kayo. Nadutla daw sa barang. Baka raw tinablag ang barang. Grabe. Parang may barang talaga. mukhang natotoo yung barang Grabe naman kayo. Okay, para po... Wala akong kinalaman dyan. Uunahin po natin itong si speaker. Okay? Wala akong kinalaman dyan. Ito po, ipakita ko sa inyo yung post Baka sabihin nyo sa akin, gawa-gawa lang tayo dito ng balita. Hindi po, no? Meron po tayong mga source na kinukuhaan para sure tayo sa ating mga sinasabi. Okay, ito po, ipakita ko sa inyo guys. Ang una-una nating pag-uusapan po. Ayan po, ayan galing po ito sa page ni Mr. J. Sonsa. Ayan po, napakalaki niyan. Basa. Nagtatanong po si Mr. J. Sonsa, mga kaibigan. Nagtatanong po. Ang tanong guys, totoo bang na-stroke si Speaker Martin Romualdez at tinakbo sa St. Luke's Hospital? Maingay masyado sa chatter. Yan tanong yan Kita nyo? Kita nyo mga kaibigan? Totoo bang na-stroke si Speaker Martin Romualdez at itinakbo sa St. Luke's Hospital? Yan ang tanong. Nagtatanong lang po si Mr. Jason sa mga kaibigan. Kasi po, nung nakarang araw guys, ganun din ang nangyari. Di ba? Ganun din ang nangyari.
biglang nagkaroon ng gulo, nagkagulo din sa Malacanang mga kaibigan. Yun nga, bigla pong na high blood kasi nga nalaman siguro niya mga kaibigan na hindi nga siya ang second choice, hindi nga siya ang first choice, parang ginawa na lang siya ang second choice. Kaya po mga kaibigan, hindi po siya na high blood siya, no? Bigla po siyang na-triggered yung lus-lus niya. Kaya isinugod siya sa hospital. Ngayon naman, ito naman may bago naman tayong nasagap na balita na na-stroke daw itong si speaker. O yan, sabi ni Mr. Jason sa yan, nagtatanong lang din po tayo mga kaibigan. So, di ba? Mas maganda yung magtatanong tayo para alam natin kung ano ba nangyayari. Okay, meron pa po tayong isang source mga kaibigan. Meron pa tayong isang source na kumakalat ngayon. Kumakalat ngayon mga kaibigan. Ito po, ipakita ko sa inyo para talagang ma-verify natin kung talagang ito ba ito totoo or kumbaga parang pinapakalat lang, no? Parang ganon. So, teka lang ayusin po natin mga kaibigan. Bago po natin ipakita itong matindi nating balita, shoutout muna natin sa ating mga suki, no? Ang ating mga OFW, ang ating mga bagong bayani. Kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti kay kalagayan. More blessings po. Ayan, happy Friday po sa inyong lahat. At syempre sa ating mga avid listeners, Groove subscribers, maraming salamat din sa inyo na walang sawang panonood at pakikinig po sa Foodinet Channel. More blessings po sa inyong lahat. Ayan. So, eto na nga. Nako, grabe naman talaga ito. Grabe naman to mga kaibigan, itong balita na to. Bakit ganun? Kaya nga, kagabi lang. Kaya tapos na yung live natin Kagabi, nasilip ko ito. Sabi ko, ano nangyari? Bakit pa ganitong balita? Pero tapos na yung live natin Kaya hindi ko na natapik. Kasi lumabas itong balita na ito mga kaibigan. Kanina lang po, no? Kasi naghahanap kita akong balita na may nangyari kay speaker. So, habang nag-scrolling ako, no? Nag-browsing ako, wala akong nakita. Sabi ko, saan kayo makikita ito? Tapos, kanina lang po mga kaibigan, mga 43 minutes ago, bigla pong nag-post si Mr. Jason sa. Sabi ko, sabi na nga ba, totoo ito So, tinignan ko kaagad. So, si Mr. Jason sa po, nagtatanong din pala. Kasi, maingay daw masyado ang chatter. Ibig sabihin ng chatter, guys, messenger siguro yan, no? Siguro, nagpapalitan siguro sila ng mga conversation kung ano ba talaga nangyari. Kasi ito po yung nakita natin kanina, guys. Wait lang ayusin na po natin. Good afternoon po, Rosemary Alboreras. Ayan, si Honey Bunny. Ayan, ang ating mga suki, kumpleto na. Kumpleto na ba kayo? Ayan, si Florinda yun. Alalang Garcia, hello po. Ayan, mga suki na. Adel Bautista, kumusta po tayo dyan? Ayan, si Brenda Galban, Glory Hoffman, Jenny Jerumay, Vivian Gonzalez, Nena Esteban. Ayan, sila si John X. T. Bernera, Cat Lover, kumpleto to. Ang dami Brenda Galban, kumpleto Ayan, Brett Buladaco. Tama na. Iba. Mamaya po guys, babasahin po natin yung mga comments nyo Puro bati-bati ka na lang sige, salamat. Salamat po Dinet Hindi, actually, hindi lang naman po ito ang may balita nito at halos lahat po ng social media ay nagbabalita po niyan. Na ganun nga daw po na stroke ay, wala akong kasalanan doon. Ang sabi ko po rito, hindi ako pumapatay. Kaya malabo pong mamamatay yan. Pero sinasabi ko po rito, pagka nagkakomplikasyon, saka pa lamang po mamamatay yan. Ngayon, kung ang sinasabi nitong Foodinet ay nagtatanong lang siya, kung totoo nga ba na nasa St. Luke's, maging si Jason sa, ay wag na kayong magtanong, ako na ang kukumpirma. Dahil mismong isa dyan sa nurse, ayoko na siyempre sabihin, isa dyan sa nurse ay akin pong naging estudyante yan. Okay? Anong ibig ko sabihin estudyante? Yan po yung mga pinag-aral ko dati. Yan po yung scholar ko po yung mga yan. Marami po yung nagkalat ng mga nurse at hanggang nasa abroad na po sila, nasa iba't ibang parte na ng daigdig sila. At marami po dyan, St. Luke's,
Makati Medical, at saka yung ano yun, yung isang sikat din po na pandyan sa Muntinlupa na hospital. Andiyan po nagkalat po yan. Marami po ako nag-i-scholar na mga nurse. Ayan. At hindi lang po yan, marami po mga engineer, mga napatapos po natin yan. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko ay kahit ganito lang po tayo na isang hampas lupa at patay gutom, nakakapagpa-scholar din po tayo. At kung inyo pong natatandaan nung nakaraan yon, on the spot, natuwa lang ako dahil marami siyang napasubscribe. Yun pala ay estudyante lang po pala yan, na kung saan ay grade 12 ba. So, ngayon daw ay magkakalis na siya. So, yun naman po, dahil sa natuwa ako, marami siyang napasubscribe, yung mga napasubscribe niya, mga kaklase niya. Kaya natuwa ako. Kaya yun po, antimano ay binigyan ko po siya agad ng scholarship at lahat naman po ay ng kailangan niya ay pinadala na po natin. So, yun lang po, ganun lang po ako babaw, kumbaga. So, kahit na ganito lang itsura natin, kahit nangiwi, ay hindi na pala akong ngiwi, yung palang isa, yung ngiwi, ay nakakapatulong po tayo doon sa mga kabataan na gustong makatapos ng pag-aral. At kung inyo pong natatandaan din, nandiyan po yan sa vlog ko, na taon-taon po yan tayo napapagraduate ng mga pulis. Ayan po, marami po yan sila. At yun, kaya ko lang naman po nababanggit ito dahil nga po, speaking of Sinflux kasi, kaya ko lang po nabanggit na mayroon po akong nurse dyan na naging scholar. Ayan. So, kumpirmado po yan. Ako na po magkukumpirma. Anyway, mag-iba na po tayo ng topic. Balitang-balita po, kagabi na naman, halos gabi-gabi po ay binabalita ng Channel 7 yung mga nangyayari po dyan sa West Philippines. Na narinig nyo naman po, napanood nyo naman po siguro sa Channel 7 yan. Yung binangga na naman ng Chinese vessel, yung ating Coast Guard na magsusupply ng pagkain doon sa mga sundalo natin na naka-assign dyan sa isinadsad na barko na yan dyan sa West Philippines Sea. Dalawa po yan na barko ng Pilipinas na nagkasira-sira dahil talagang sinadyang banggain, sinadyang isprehan ng water cannon. So, yun po. Ano po yung gusto kong ipa-intindi sa inyo? Kung ganyan po ng ganyan, ang sinasabi ko po rito, hindi malayo. Na kapag ka ito, sabi ko nga, isang saltik lang yan. Oras na may isa dyan na pumutok, nagpaputok at may tinamaan. Kahit sa magkabilang panig, sigurado na po ang gira. Yan po yung sinasabi ko. Pero uulitin ko lang po ulit sa inyo. Yun pong mga subscriber ko, wala po kayong dapat na alalahanin. Wala po kayong dapat intindihin. Welcome na welcome po kayo. Kaya nga po ipinagawa ko itong mga building na ito. Yan po, makikita nyo po yan dyan sa huling video nito. Sa katapusan nitong video ito. Makikita nyo po dyan. At kaya nga po tuloy-tuloy lang po yung aking pagpapagawa ng mga building dahil nga po nabanggit ko na po yan dati. If ever na magkaroon ng problema, magkaroon ng dilubyo, lalo na kung ang dilubyong darating ay gawa ng ating kalaban, yung kagaya ng lason, virus, o kung ano naman, dito ay malayo po tayo sa pwedeng marating ng mga virus na yan. So, kaya po tuloy-tuloy lang po ang aking pagpapagawa. Bagamat isa lang po akong hampas lupa at patay gutom,
ay pinipilit ko pong magpagawa kasi nga yun po ang aking sinumpaan sa aking sarili, yun po ang sinumpa ko sa sarili ko na wala akong gagawin, yung natitirang buhay ko, gagawin ko ito para sa mga kababayan ko. Yan po ang totoo. Kaya sabi ko nga, bago man lang ako malagutan ng hininga, ay makita ko itong mga subscribers ko, mga followers ko, na maging successful na sa kanilang buhay. Hindi man nila magaya or hindi man nila makamit yung aking narating, ay gusto ko pa rin dito na higitan pa nila. Huwag lang nilang tumbasan kung ano yung narating ko sa buhay. Gusto ko mas mahigitan pa nila yung narating ko sa buhay. Ganun lamang po yun. Yun po ang palagi kong sinasabi na wala akong gagawin, wala akong paglalaanan ng aking panahon dito lamang ilalaan ko sa lahat ng mga subscribers ko, lahat ng mga naniniwala sa akin. Ganun lamang po yun. Bagamat may mga times na dito ay nagkukan tayo, over-exaggerated tayo minsan. Ipaalala ko lang po yung mga exaggerated na mga nagagawa natin. Kagaya po yung kahapon lang po na ating in-upload, na ang title po dyan ay nakakatakot dahil nakamamatay pala yung mura ni Maharlika. Di po ba? Pero doon may mga nag-comment po na literal na talagang pinatulan nila yun na galit na galit pa at sabi pa na, oh, bakit yan lang bang pare na yun ang minura niya na namatay? Bakit naman si Bangag at saka kung sino-sino minura niya, bakit naman hindi na mamatay? Kaya ikaw, nagbabalita ka ng sobra-sobra, yun ang sabi sa akin. Yun po ang hindi nila maintindihan. So, may mga exaggerated po na kung ikaw ay may utak, hindi mo dapat pinapatulan. Di po ba? Sino ba naman ako? Mario Joseph, ay lahat naman yan namura ni Maharlika eh. Di ba? Minura lahat yan ni Maharlika. Pero, yun nga, ay kung nakakamatay lang daw ba ang mura ni Maharlika, bakit hindi pa rin namamatay yung mga minumura niya? Yun po yung sinasabi ko. Itong mga taong ito, yung mamamatay na lang ng mga tanga. Mamamatay na lang na bubo itong mga taong ito. Kasi nga, pati yun pinapatulan nila. Ay samantalang, mayroon tawag dyan eh. Yung in-exage mo lang yung title mo. Mayroon din yan magtatanong. Totoo ba yung title mo na sumabog ang bayag ni Tambaloslos? Kung totoo raw yung title ko, na kung sumabog raw yung bayag ni Tambaloslos. Kung hindi ba naman tanga itong taong ito, bakit pa magtatanong sa akin, bakit pa magkukomment ng tanong, ay hindi ba't dapat kung pinanood niya yun, dinalaman sana niya. Di ba? Yun po yung sinasabi ko, itong mga taong ito, ito po yung walang mapupuntahan sa buhay. Walang mararating sa buhay. Kasi hindi lamang po bobo, certified tanga pa. So ito po yung mga taong kahit kailan, kahit isobsob na nila yung kanilang mga ulo sa paghahanap buhay, wala pa rin mararating itong mga taong ito kasi nga tanga. Kaya ang sinasabi ko po rito, madalas ko po sinasabi rito, na kapag ikaw ay bubo at ikaw ay tanga, mag-subscribe ka dito sa Birana Live Studio TV, tatalino ka. Hindi ba sinasabi ko yan? Kapag ikaw ay pangit, kagaya ng ngiwi sa Kongreso, kapag ka ganun ang itsura mong napakapangit na, ngiwi ka pa, mag-subscribe ka rito sa Birana Live Studio TV, gugwapo ka, gaganda ka. Hindi ba? Yun ang madalas niyong maririnig sa akin. Pero, hindi sila naniniwala. Yun ang sinasabi ko. Bakit kasi ayaw muna nilang subukan dahil wala namang mawawala sa kanila?
Hindi ba't mayroon pa rin ako sinasabi rito, kapag ka nag-subscribe kayo dito sa Birana Live Studio TV, hindi ba't sinasabi ko, swertihin kayo? Oh. Kagaya nito mga subscribers ko. Wala kayong makikitang subscriber ko na mga pangit. Lahat yan magaganda at mga gwapo. At wala rin kayong makikitang subscribers ko na bobo at tanga. Lahat yan matatalino. Oh. At wala rin kayong mga makikitang subscribers ko na sagad sa kahirapan o sagad sa pinakamahirap. Hindi po. Lahat po ng mga subscriber ko either nakaangat na sa buhay or nasa katamtamang pamumuhay. Hindi kagaya ng marami dyan, lalo na yung mga hindi pa nag-subscribe, walang masaing. Oh. Itong mga subscriber ko, masasabi ko, 3 beses sila nakakakain sa isang araw. I'm sure dito sa mga nagko-comment na gano'n na, totoo ba yan na talagang sumabog yung bayad ni Romualdez? I'm sure ako doon na pagkakain ngayon problema kung saan siya kukuha ng pangsaing kinabukasan. Ganyan yan. Kasi nga bobo. O ulitin ko lang po sa inyo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subukan ninyo akong i-subscribe. Pag hindi kayo gumwapo, hindi kayo gumanda, hindi kayo tumalino, hindi kayo sinerte, sabihin nyo sa akin, sinungaling ako. Di ba? Amen! Inshallah. Yan. Yan po yan. Pero, wag naman agad-agad ay pagka sinubscribe ninyo ako agad-agad ay tatalino na kayo. Siyempre, kakain muna kayo ng talbos ng kamote, kakain kayo ng mani, kakain kayo ng munggo, yun na, magde-develop na yung inyong katalinuhan. Lalo na kung ikaw ay bobo, kagaya itong mga nagko-comment dito ng ganon, ay mahaba-haba, baka 10 sakong munggo, at 10 sakong mani ang uubusin mo, hindi ka pa rin talino. Ayan. So, yan po yan, ang sinasabi ko. Kaya, mag-abang pa rin po tayo. Ang sinasabi ko po rito, hindi po tayo kriminal, hindi po tayo demonyo, na bagamat meron tayong tinutusok na ganito, hindi po matatawag na kademonyuhan ito. Dahil hindi po tayo pumapatay sa pamamagitan nito, nagbibigay lang po tayo ng sakit. Ngayon, ang sinasabi ko po rito, kapag ka nabigyan na natin ng sakit yan at ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng sakit yung mga yan, at kapag ka nagpa-doktor yan, yun na po, hindi ko na po kontrolado yon kasi nga po, komplikasyon na po ang dadapo sa kanila. Pag nagka-komplikasyon yon, yun na po yung posibleng mamamatay sila. Kagaya po nung isang, wag na natin sabihin kung senador yan o congressman. Wag na natin sabihin, binigyan ko ng sakit. So, hindi ako makapaniwala na yung aking itinusok dito ay tumalab sa kanya. Hindi ko inaasahan. Dahil dito sa politikong ito, sobrang galit ko. Tinusok ko sa lalamunan. Hindi nakakain. Hindi makainom ng tubig. So, hindi ko akalain yun na dito nanggaling. So, ngayon, nagpa-doktor na. Hindi na niya kaya. Gutom na, ang payat-payat na. Noong nagpa-doktor, siyempre maraming inindisyon, kung ano-anong nilagay na suwero, kung ano-anong ginawa, nagka-komplikasyon. Nung nagka-komplikasyon, doon na po siya namatay. So, hindi ko po kasalanan kung siya ay namatay kasi hindi po siya namatay dahil doon sa pagtutusok po ng karayom, kundi namatay po siya sa komplikasyon. Ngayon, panghuli, sobrang kakaunti na lang po yung idadagdag natin para 100 subscriber, 100k subscriber, kaunting-kaunti na lang po. At doon nyo pa lalo akong makikilala.
yung isang patay gutom na nasa harapan ninyo at isang hampas lupa na sa harapan ninyo ay makakapagparapol ng kalahating milyon, pagkatapos noon 1 milyon, pagkatapos noon 1.5 milyon, at pagkatapos noon 2 milyon, pagkatapos noon yung halaga ng kamuting dilaw na 3.6 milyon. Yan po yan. Doon po sa mga bagong nakakakilala sa akin, uulitin ko lang po ang kwento. Noong hindi po ginugurgur yung aking Facebook account, Facebook page account, noong yan po ay panahon ng pandemic. Sana nga lang, hindi nagurgur yun kasi kung hindi sana nawala yun, nandoon po lahat. Yung mga taong nabago natin ang buhay, kasi nga po, mayroon tayo nabigyan dyan ng higit sa 1 milyon, 50,000, 100,000, 250,000, kalahating milyon. Nandun po lahat yan, yung sa aking parapol. At nandun po rin yung pinamigyan natin ng mga motorsiklo, mga bisikleta, mga kung ano-anong mga grocery para pagkakitaan nila. Kaya lang, hindi wala na po, na-hack na yung Facebook account ko. Kaya yung pong mga mahuhusay dyan sa ganyan, ayon pong aking Facebook account na yun ay Aqua Birana. Baka po gusto ninyong i-recover po ninyo Aqua Birana. Ayan po, yung aking Facebook ngayon. Sana nga lang po ay ma-recover ninyo kasi dahil sa mga mahuhusay daw ng IT, magagawa po daw nila yan. Ang problema po, wala po ako napatapos or wala po ako nag-i-scholar na IT. So, baka po gusto nyo i-recover yun ay yung Aqua Birana kasi nandun po lahat yung mga ebidensya. At nandun din po sa Facebook account ko na yun. Yun pong video na kung saan po yung sinasabi ko sa inyo na 1 linggo na po ako sa morgue ng hospital. 1 linggo na po akong patay, nasa morgue na po ako. Hanggang sa paglabas ko sa morgue, nung inilabas ako ng mga doktor sa morgue, at hanggang sa nung nabuhay ako, nandun po yun, yung video yun. Sayang. Kaya nga, umaapila ako doon sa mga mahuhusay dyan sa ganyan. Mayroon po ako nakakausap kasi na pwede raw i-recover yan ng mga IT. So, maraming salamat po. So, kakaunti na lang po yung ating dadagdag na subscribers natin at masasimulan na po natin yung ating raffle draw. Anyway, bilang pangwakas ay itinataas ko po ang aking mga kamay sa lahat po ng mga subscribers ko may mga sakit, may mga problema sa buhay. Sana, Panginoon, ay pagalingin niyo na po sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Panginoon. At syempre, ano nga ba yung lagi kong sinasabi pagkatapos ko magdaldal? Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.